Magandang umaga sa inyong lahat. Tanghali man, hapon o gabi sa mga lugar ninyo. Brother Joe ito, nagbabalik muli. At kamusta na ho kayo? Sa mga hindi pa panood sa YouTube na ito, ito ay ang karaoke pananampalataya at katotohanan. At kapag minsan po ay ako'y kumakanta ng mga Christian karaoke music. Pero sa pagkakataong ito, ako ay magbabahagi na lamang sa inyo ng salita ng Diyos sapagkat alam natin na ang panahon ay mabilis na lumilipas. Ay ng katotohanan niya sapagkat ang sabi nga ng Panginoon na kung hindi pa bibilisin ang araw na iyon, ay walang laman o walang taong maliligtas. Hindi natin alam na kung anong nagiging causes ng pagbilis ng panahon. Parang kailan lang magpapasko na naman. So, ayun ang isa sa mga nais kong na sabihin sa inyo na ang bawat oras at minuto ay lumilipas ng hindi natin nalalaman. So, una sa lahat ay ako ay nangangaral po ng salita ng Diyos at wala akong pinapangaral na anumang mga tithes and offerings sapagkat it's all obsolete and tithes and offering is it's all Jewish practices ng araw na yon. At wala ho talagang tithes na tinuturo ang Panginoon para hingian ng pera ang mga tao. Wala ho. Kaya dito sa akin, hindi ako nangihingi ng pera at hindi ako nagpaparinig o nangihingi ng ano paman. Kung kayo makikinig ay makinig lamang po tayo ng salita ng Diyos at makikita po natin na pwede nating papurihan ng Panginoong Diyos kahit po na hindi tayo kabilang o yung kamiyembro ng isang anumang partikular na samahan o pananampalataya. Ang sa akin po, wherever you are, whatever you do, tandaan po natin, ang salvation, ang kaligtasan po ay personal po yan at individual na sa huling panahon ay tayo magsusulit sa Panginoon. At kung tinanggap natin ng Panginoon sa Kristo, tayo po ay meron na pong tinatawag na buhay na walang hanggan sa kalangitan, na siya lamang po ang nagkakaloob nito. Meron akong babasahin sa inyo rito, ang Acts chapter 2 verse 44 hanggang 47. Ang sabi rito, sa New King James Version, ang sabi po ay, "Now, all who have believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods and divided them among all, as anyone had need." Verse 46, "So continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart." Verse 47, "Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved." Ito ay matapos na umakyat ang Panginoon sa pabalik sa kalangitan. Matatandaan natin na sinabihan sila ng Panginoon na huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggang sa bumaba ang Holy Spirit, sapagkat ay ng pinangako ng Panginoon sa kanila ang pagbaba ng Holy Spirit sa pamamagitan ng tinatawag ng bautismo sa Espiritu Santo. At sinabi na rin ng Panginoon na pag nangaral kayo, magsimula kayo sa Jerusalem, Judea, Samaria at sa labas na ng Israel, sa buong mundo na. So sinabi niya yon. Ngayon dito, ano ba ang naging buhay o tinatawag na naging klase ng buhay ng mga mananampalataya after na tumanggap sila sa Panginoon sa Kristo bilang tagapagligtas at nakita nila ang pag-aakyat ng Panginoon sa kalangitan mula sa mga alapaap? Ang lahat ay
nagkaroon marahil sila ng isang pag-uusap kasama yung mga alagad na yung mga taong nanampalatayang ito na merong mga yamang tinatangkilik na sa kanila'y marahil ay sobra at hindi nila kailangan. At upang ang maraming mga tao ay makaranas din naman ng kaginawahan sa buhay, ay nagkaroon sila ng desisyon na dapat iisa lang. Iisa lang dapat ang magiging uri ng buhay ng mga tao. Ibig sabihin, meron tinatawag na equal distribution ng wealth. Sabi rito, now all who believe, lahat ng mananampalataya, hindi ito hindi isinasama ang mga unbelievers. Ang binabanggit dito sa Acts 2:44 hanggang 47, lahat ng nananampalataya o mananampalataya, now all who believe were together, nagsama-sama sila, and had all things in common. Meron silang mga bagay na bawat isa sa kanila ay mayroon din. Kaya wala tong inggitan, makikita natin. Paano sila nagkaroon ng ganon? Ang sabi, and sold their possessions and goods. Nagbenta sila ng mga goods nila at possessions nila. Marahil yung hindi nila kailangan o yung para makatulong ito at maibahagi nila sa kapwa nila na nangangailangan din. Ang sabi, and divided them among all as anyone had need. So yung naibenta nilang mga properties nila o yung mga goods o mga ari-arian nila, ayan ang sabi rito ay they divided them among all as anyone had need. Yung napagbentahan ay pinaghati-hatian nilang lahat. Na ang sabi rito ay all had things in common. So pareho, walang lamangan, pantay. So ibig sabihin ay ganun ang paraan ng pagkakalat nila ng wealth. Na binenta yung property, pagkatapos doon sa grupo na yun, sa specific na mga believers, ay binigyan nila ang bawat isa ng napagbentahan at napagpasayahan kung magkano ang ibibigay. Yung mga nagbigay, nakatanggap din sila. Kaya sabi ng Biblia, ang mayroon ay makatatanggap pa yung mga nagbibigay. So ito ay upang maibsan nila ang tinatawag na paghihirap ng ibang Kristiyano. So nagkaroon sila ng tinatawag na communal. Kaya nga common. All things in common. Dito kinuha yung mga yung ideology ng hindi actually kinuha yung ideology ng communism o common. Ibig sabihin lahat pantay-pantay. Makikita natin na subalit yung communism na political party ay hindi iyon ang binabanggit ng Biblia. Na dito ay meron tinatawag na common ang bawat tao. Walang mayaman, walang mahirap. Common. Ibig sabihin na lahat sila ay nakatatanggap ng biyaya na kung saan yung mga nagbenta ng gamit nila marahil hindi kailangan o sobra sa kanila ay yun na pagbentahan ay ibinigay sa mga alagad. Ang ginawa naman ng mga alagad sa mata ng maraming mananampalataya ay hinati nila. Binilang ang mga nandun. Parang yung mga kumain ng 500 katao na kumain ng isda tinapay. Lahat nakakain na busog. At meron pang sumobra. At dito makikita natin dito, nung binigyan nila ng mga alagad, ang bawat mananampalataya ay they divided them among all, ang sabi, and divided them among all as anyone had need. Lahat na may kailangan, lahat ng may hirap na in needs sa mga bagay na yon ay nakatanggap. Subalit yung ibang mayayaman, marahil tinanggihan na nila na makatanggap sapagkat sila na ngayon nagbigay na rin, ay ganun ang marahil ang naging patakaran nila. Kung gusto magbigay, yung mga hindi kailangan ay ipagbibili nila, tapos yung napagbilihan ay iniipon nila pagkatapos ayon sa pangangailangan ng bawat isa sa mga pamilya
ay binabahagi na nila. Parang ano yan yung, alam nyo ba yung garage sale? Dito sa Amerika meron yung mga garage sale. Magga-garage dun sa garahe talaga. Minsan yard sale dun sa front yard nila. Naggumawa na rin ako ng ganun. Hindi naman ganun kamahalan ng ipagbebenta mo. Kinakailangan kasi, minsan, katuwaan lang. Halimbawa, yung isang mga kaibigan mo, oy, mag-garage sale tayo o yard sale. O sige, dali mo dito. Pagkatapos, habang nando sa yard sale, magluluto kayo ng pagkain o, di ba, meron ganun salo-salo. Lunch, tapos kumakain kayo sa labas, so plato lang hawak nyo. So, nakakatuwa yung ganun. Parang ganun. Pagkatapos siya mapagbentahan, ay ang gagawin na lang ng iba, sa ibang mga nag-yard sale, ay napagdidesisyon na lang, bilhin na lang natin ng pizza to. Isang pizza, box na pizza o kaya 3. So, bibili sila, napagbenta. So, lahat na napagbenta, share natin to. Tapos may soft drinks, may konting chicken wings o buffalo. Nakakain din sila. Ibig sabihin ay yung mga nagdala ng mga ibinenta para dun sa yard sale, ay hindi na nagamit nila sa kanilang pananghalian at saka sa hapunan. So, alam ng mga Pilipino yun nandito na nagbebenta ng gamit sa mga yard sale o garage sale. So, ganun ang iniipon nila minsan na pagdidesisyonan, eto, bilhin na lang natin ng pizza. Halimbawa, kumita sila ng $20, di ba? Sa mga, kasi sentimos lang naman, 5 cents, pwede na ibenta yung mga hindi nyo na kailangan na gamit. Ganun ang ibig ko sabihin. So, isa yon. Yung mga hindi nyo kailangan na gamit sa bahay, ay maaring ang ginawa ng mga alagad parang ganun din, na igagarad sila o dadaling sa market, o minsan ang bibili mismo nito, yung mga mananampalataya na gusto nila yung bagay na yun na mabili. Yung pinagbilihan, ibibigay sa mga alagad, at sa mata nila ay pinagbabahagi sa bawat isa. So, sa pamamagitan nun ay napauso nila ang ibig sabihin na unity sa pananampalataya. Ito sabi ng verse 46. So, continuing daily with one accord in the temple. Nagkaroon sila ng yung pagkakaisa kapag sa templo sila. Minsan pumupunta sila sa templo kasi yung mga Christian na to, pwede silang, yung mga Jewish Christian na to, pwede silang gumamit ng synagogue o ng templo, doon sila sa harap. Kasi meron din natawag na courts doon na para sa mga Gentile at sa mga Jewish courts. Yun. Kahit saan doon sila pumesto, ay doon sila nagkakatipon. Hindi alam ng mga Pariseo kung ano pinag-uusapan nila kasi yun ay para sa mga Gentile at sa mga Jewish courts naman, doon naman sa kabila. Dito, makikita natin dito, nagkakatipon-tipon sila sa templo and breaking bread from house to house. At nagbe-break sila ng bread, paalala doon sa ginawa ng Panginoon na ang kanyang katawan ay magkakapira-piraso, hati-hati, ibig sabihin dahil sa kasalanan, at iinumin yung tinatawag na fresh wine na siyang dugo ng Panginoon. Ibig sabihin, ito'y communion. Kaya common, for the common people. Communion. Ang sabi rito, breaking bread from house to house. So, yung kanilang pagtitipon ay either doon sa templo, na nakikigamit sila ng templo. At ang normal at kalimitan ay sa mga bahay-bahay. Kasi ang iglesia na tinatawag ay lupo ng mga tao, pero pwede sila magkatipon-tipon sa bahay ng sino man na gustong ipagamit ang bahay bilang place of gathering nila sa pananampalataya na yon. So, ang sabi rito, the breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. So, meron tinatawag na salo-salo din sila na magtitipon sa mga tahanan. Halimbawa kung isang community ron ay mga Christian nung panahon na yon, ay maghahanda sila ng pagkain. At yung mga alagad ay isa-isang pumupunta sa bahay. Ibig sabihin, welcome sila na kumain. At yung ibang mga Kristiyano rin doon sa kabilang bahay naman. So with simplicity. Napakasaya noon. Ay sa tingin ko ay ng parang tunay na unang bugso ng Christmas.
ng kapanganakan ng Panginoon. Ang buong community, buong kapitbahay na yung mga bahay-bahay ay nagse-celebrate sa pag-akyat ng Panginoon sa langit at sila'y natutuwa at kumakain sila ng salo-salo na may gladness. Ang sabi rito, with gladness, they ate their food with gladness and simplicity of heart. Pag sinabing simplicity of heart, ay hindi sila magarbo, hindi sila katulad ng mga nagmamapuri o nagmamayabang sa mga paghahanda. Sa kanila, simple lang, salo-salo, bibigyan ng upuan o pagkain doon sa lamesa yung mga nais kumain sa tahanan ng isang Kristiyano. So makikita natin dito na walang nagutom sa kanila. Kasi ang pangangaral ng salita ng Diyos sa kanila ay hindi lang every week, kundi kapag nagkatipon sila ay everyday pumupunta sila ron. At yung ibang pumupunta, ibang lugar sila, may daladalang pagkain. At doon sa isang bahay na yon na doon sila magtitipon-tipon, ay maglalagay na sila ng mga handaan nila o yung lamesa habang umaawit sila at nangangaral ng salita ng Panginoon at nagpupuri sa Diyos at pagkatapos noon ay sila ay nagkakaroon ng salo-salo. Parang ito ay, kung tawagin dito sa Amerika ay potluck. Nagkakatipon sila, may dala sila mga pagkain at naibabahagi nila sa bawat isa. At welcome ang mga Christian sa bahay ng mga Kristiyano na kung saan doon nila ginaganap ang kanilang pagsasamba at pag-aaral ng salita ng Diyos sa mga bahay nila. At ang sabi rito, verse 47, anong ginagawa ng mga sinaunang Kristiyano na yun, unang siglong Kristiyano? Praising God and having favor with all the people. Nagpupuri sila sa Diyos at yung mga tao raw, mga kapitbahay nila, having favor with all the people, ay nagagalak o natutuwa o ang tawag rito, may favor, having favor with all the people. Ibig sabihin na hindi tulad ngayon. Yung mga so-called they call it charismatic, born again. So, they branded those words as like religion. Yung mga ganun. Yung born again, charismatic, Pentecostal, they branded themselves as religion. That's why, malalaman mo lamang na ganun sila kapag nag-iingay sila. Yung mga Christian noon, willing-willing sa kanila yung mga kapitbahay nila, dahil hindi nila binubulabog. Pero ngayon ang mga born again Christian ngayon, nang bubulabog ng kapitbahay, napakaingay, kanta ng kanta na maingay at yung ingay ng mga instrumento nila na wala sa tono, yung mga ganon. Ibig sabihin na walang peace of mind dun sa lugar niya kasi kahit sabihin ninyo na kayo yung mga Kristiyano, pero nag-iingay kayo na tutulig ang tenga ng mga kapitbahay ninyo, hindi malulugod sa inyo, baka batuhin pa kayo. Tapos sasabihin ninyo na inuusig kayo. Hindi kayo inuusig dahil sila ay naabala nyo sa tulog nila at hindi higit sa lahat ay pinaririnig nyo yung mga kanta nyo na yon na maingay na hindi naman nila naintindihan ng mensahe. Huwag nyo isipin na maunawaan kayo ng bawat tao sa ginagawa ninyo. Kaya dito, makikita natin dito na yung mga tao ay galak na galak sa kanila, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. At dinadagdag ng Diyos ang mga naliligtas sa kanila araw-araw. So makikita natin dito na yung mga unang siglong Kristiyano, hindi sila peste sa barangay nila o hindi sila peste sa lipunan. Ikaw ba'y masasabi mo bang tunay na Kristiyano ka kung mag-iingay ka ng papuri? Sabi ay purihin ng Diyos ng mga tambol o yung drums, percussion o mga instrumento. Kahit mabulabog mo mga kapitbahay mong natutulog, mag-iingay ka at parang siga kayo na inuusig nyo kami. Nagpupuri lang naman kami sa Panginoon eh. You are wrong. If I am the neighbor na nakakarinig nun,
ay magagalit din ako. Magagalit din ako. Kasi hating gabi, nag-iingay kayo at hapon o tanghaling tapat na may natutulog, kakalampag kayo. Ang tamang pagpupuri sa Diyos ay hindi sa ingay ng instrumento o sa tunog ng mga instrumento na yan. Pwede niyong purihan ng Panginoon na yung tinig niyo, na hindi na kinakailangan na overreacting kayo, overreacted o overreacting na itataas nyo, may paiyak-iyak kayo na yung yung hyper, parang mga may tama sa utak, na may paiyak-iyak pa, yung overreacting talaga na akala ninyo talaga ang Diyos ay madadala nila sa ganong mga action nila. Hindi ho. Hindi ganon ang tunay na unang siglong Kristiyano. Sa kanila mga tao, yung favor ng mga tao ay nasa kanila. Hindi sila peste sa lipunan o doon sa mga kapitbahay nila. They're just praising the Lord. Tahimik sila nagpupuri sa Diyos. Samantalang yung modern, they called na Pentecostal o Christian, ang tawag nga sa kanila ay mga Pentecostal na. Kasi they're too loud. They're annoying. At kung gusto nyo magpuri kayo, sumamba kayo, do it in your own self and in your own time. Hindi sa time ng ibang tao at hindi sa lugar na yon. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung mananalangin ka, go to your room and pray and worship God. Kaya sinasabi ng iba na, kaya nga naghahanap kami ng building para doon kami magpupuri sa Diyos at wala nang ingay. Dito yung mga alagad dito, sa bahay-bahay lang sila. Sa mga bahay na yun. Kasi hindi sila maingay. Hindi sila nang bubulabog, hindi sa bulahaw. Hindi sila nag-iingay. Pumupunta lang sila ron, may mga dalang pagkain sila. Yung mga kapitbahay nila ron, they share their food. At pagkatapos, nakikinig sila sa gospel na pinapangaral ng mga disipulo. At sila ay nadadagdag sa mga naililigtas ng Diyos daily. Pero yung mga born again churches ngayon, yung mga Pentecostal na yan, kahit Bapticostal ka pa, kahit evangelicals ka pa, ay hindi ganito ang ginagawa nila. Wala dito sa binasa natin na to. Hindi na nalulugod mga tao sa kanila. Unang-una ay yung ingay, pollution ng ingay nila. Pangalawa, gagamitin pa ng microphone, ang kausap nandyan lang, di ba? Ang lakas-lakas pa ng sisigaw pa ng hallelujah. Praise the Lord ng praise the Lord. Is that the first century Christians na kind of worshiping or worship and serving how to serve the Lord? Yung maingay ng bubulahaw ng kapitbahay. Di ba hindi? Lugod na lugod sa kanila yung mga tao eh. Kasi maganda yung kanilang mga aksyon. Yung mga aksyon nila ay helpful and healthy sa neighbor. Kaya nga sabi, maging mapayapa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan, maging sa mga neighbors natin, sabi ng Apostol Pablo. At sa lahat ng tao. Dinadagdag, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Tandaan niyo yung mga naliligtas na tao na dinadagdag ng Panginoon sa church na hindi ito narirehistro sa Security Exchange Commission. Ang church na binabanggit dito ay mga tao na nasa liwanag, na nilagay sa liwanag. At ang church, which is the body of Christ, ay itinatag ng Panginoong Kristo. Hindi kayo, hindi mga preacher o sino man. Matatatag lang sa inyo ang church o magiging bahagi ka ng church ng Panginoon kapag if you confess the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Ang sabi rito, and the Lord added to the church daily those who were being saved.
Sino ang nagdadagdag ng mga maliligtas sa church? Ang Diyos. So, hindi pag-attend sa gathering na ito magiging kaligtasan ng isang tao. Malinaw na ang Diyos ang nagdadagdag ng mga maliligtas. Yung mga maliligtas na predestined na maligtas ay dinadala ng Panginoon. Hindi nagdadala ang Panginoon ng kung sino-sino o kung sino-sino mga tao, kundi yung mga naliligtas, dinadagdag sa kanila. Maaring sasabihin ng iba, it's so namimili ang Diyos. Hindi namimili. Ang naparitong Panginoon para iligtas yung mga tupa niya. Idadagdag ka doon sa mga tupa na nailigtas na. Di ba sabi ng Biblia, kapag may nawala na isa sa 100 na sheep, di ba iwan niya yung 99 sa ligtas na lugar para hanapin ang isa na nawawala? So, ganun ang ginagawa ng Diyos. Kapag natagpuan niya ang isa, ay dadagdag niya doon sa church na mga mananampalataya na yon. They were church. Lahat tayong tumatanggap sa Panginoon at nagko-confess sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas at Diyos. We are the church. Kaya dito, makikita natin dito na dinadagdag ang mga naliligtas. So kahit anong atin mo pala, sa anumang fellowship, especially if that fellowship is so annoying and walang tinatawag na good reputation sa mga tao at saksakan ng ingay at daldal at yung awitan nila ay hindi na nakalulugod sa Diyos sapagkat sobrang ingay, sobrang daldal, marami na ako nakitang ganyan. Kumakanta na yung mga singer niya, dadaldal pa, magsasalita pa ng ano niya, and the Lord told me that we are the children of God. Yung melody ngayon, nawawala na. Ang tawag ron, umeepal. Ineepalan niya yung ano. I saw that only in the Philippines, mga fellowship na yun. Di ba? Ang dami ganyan. Sobra ingay. Hindi nila alam tinatawag na art of worship and art of praise. The biblical ones and the one that taught by the apostles and our Lord Jesus Christ. So, kung ang mga tao ay naliligtas dahil dinadala ng Diyos, dinadagdag sa kanila yung mga nakadestino o nakatalaga ng maligtas, ay wala tayong magagawa kung ang ibang tao ay hindi tinawag ng Diyos sapagkat hindi sila pinili para maligtas. Kaya dito, una, tandaan natin, ang Diyos Ama lamang ang nagpapalapit ng mga tao kay Jesucristo, sa Panginoong Jesucristo. Walang iba. Only God the Father will bring people to be saved by our Lord Jesus Christ. That needs to be saved. Yung mga tao na yun na kinakailang maligtas, ang nagdadala pala sa Panginoon Jesucristo ay ang Ama. Hindi ang preacher, hindi ang mga musical instrumentalist o mga singer. Only the Father. Kasi kung hindi dadalhin ng Diyos Ama, ang isang tao, kung may pumunta man doon, humanga lang siya sa tugtugan o humanga lang siya doon sa kumakantang song leader, lalo na maganda o gwapo, humanga siya, so akala niya ay ligtas na siya. Kahit sabi mong sumasama siya ng sumasama, pero hindi pala ligtas. Hindi siya destined o pinili ng Diyos para doon sa church.
sa lupon ng mga mananampalataya. Bakit? Sapagkat ang Diyos lamang ang nagpapalapit ng mga tao kay Hesukristo para maligtas. John chapter 6 verse 37, ito, sabi sa English, New King James Version, all that the Father gives me will come to me. Sabi, lahat ng ibibigay sa akin ng Ama ay lumalapit sa akin. So, ang nagdadala ay ang Diyos Ama. Hindi ang Diyos Espiritu Santo, kundi ang Diyos Ama. Yun ang gawain ng Diyos Ama. Ilapit sa Panginoon Kristo ang mga nakatalaga sa kaligtasan. So, yung ibinibigay sa Panginoon Kristo ay nakatalaga na sa kaligtasan, predestined for the salvation. Ang sabi, all that the Father gives me will come to me. And the one who comes to me, I will by no means cast out. Ang sabi, ang sino mang lumalapit sa akin dahil ibinigay ng Ama, at kailanman ay hindi ko siya itataboy. So makikita natin dito ang assurance. We call it the blessed assurance tulad ng kanta. Na ang assurance ng sino mang inilapit ng Ama kay Hesukristo na ating Panginoon ay yung tao na yon ay ligtas. At ang sabi niya, I will by no means cast out. So lahat ay binigay ng Ama, hindi i-reject ni Jesus Christ. Hindi niya ika-cast out. Hindi tulad ng tao, di ba? Halimbawa, binigyan ng Ama yung isang anak. Halimbawa, binigyan siya ng laruan. Hindi niya nagustuhan ng kulay, hindi niya nagustuhan tong ayoko niyan, tatapon niyang ganun. Pero sa ating Panginoon, lahat ng mga tao na lumalapit kay Kristo, kaya pala nakakalapit tayo sa Panginoon dahil God the Father knew us and knew our destiny, nilalapit tayo sa Panginoon Kristo. Kaya yung mga nagsasabing ang Diyos nila ay ang Diyos Ama, subalit ayaw lumapit kay Kristo, ay hindi kayo tunay na sumasamba sa Diyos Ama dahil ang Diyos Ama ninyo na sinasabi, yung pala'y si Satanas. Kasi si Satanas ayaw niyang palapitin ang mga tao kay Hesukristo. Subalit ang tunay na Diyos na buhay, ang Diyos Ama, ay inilalapit niya ang lahat ng tao kay Hesukristo. At tinatanggap ng Panginoon Hesukristo because He trusted His Father, His own Father, God the Father, na lahat na binibigay ng Ama ay mabuti. Perfect gift for our Lord Jesus Christ. At yung mga tao na yon na ililigtas araw-araw ay pinatawad ng Panginoon sa kasalanan at nilinis. Ang Diyos Ama lamang ang nagpapalapit ng mga tao kay Hesukristo para maligtas. Dahil ang sabi ng Panginoon sa verse 38 ng John chapter 6, for I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. Anong will ng Ama na nagpadala sa Kanya? Natanggapin ang lahat ng ibinibigay ng Diyos Ama ng Panginoon Kristo. Tatanggapin niya dahil alam niya yung binibigay ng Diyos Ama para ilapit sa Panginoon Kristo ay mga taong naka-destined na para maligtas. Kaya hindi lahat nilalapit ng Ama sa Panginoon Kristo. Yung mga destined lang, yung mga hinanap niya, yung mga tupang nawawala lang, na itong mga taong ito ay bahagi ng kaharian ng Diyos na hinanap ng Ama para ilapit sa Panginoon Kristo bilang pastol ng kanilang kaluluwa. So dito, for I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. Verse 39, this is the will of the Father who sent me, that of all He has given me, I should lose nothing, but should raise it up at the last days. So lahat ang will pala ng Ama, ang lahat ng ibinigay sa Panginoon Kristo ay hindi mapahamak. Kundi buhay niya sa huling araw. Yun ang purpose pala. Kaya pala nilapit ng Diyos Ama ang mga tao na makasalanan sa Panginoon Kristo ay para magkaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. At upang buhayin maguli ng Panginoon, mabuhay muli. So, malinaw na ang Diyos Ama lamang ang naglalapit sa Panginoon Kristo para makilala ng isang tao niyon ang Panginoon Kristo at tanggapin niya bilang Panginoon tagapagligtas niya. Verse 40, and this is the will of Him who sent me, that everyone who sees the Son
and believes in Him may have everlasting life. I will raise him up at the last days. Inulit-uli, bubuhayin kong muli ang mga tao na yon. Nang sino man makakita sa Panginoon at manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag nasumpungan mo ang Panginoon at manampalataya ka dahil inilapit ka ng Diyos Ama sa Panginoon, ay ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. Verse 45 ng John chapter 6, therefore everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Lahat ang nakikinig sa Ama at natututo patungkol sa karya ng Diyos ay lumalapit kay Jesucristo nating Panginoon. Kung ang isang grupo ng paniniwala o relihiyon ay Ama lamang ang kanilang kinikilala, hindi si Kristo, sinisiguro sa inyo na 101% na hindi sila sa Diyos. Sapagat ang tunay na sa Diyos Ama ay lumalapit sila sa Diyos Anak na ating Panginoon Kristo. Inilalapit ng Diyos Ama sa Panginoon Kristo ang mga nakatalaga sa kaligtasan. Kung isang tao, doon lang siya sa sinasabi nilang Ama, sinong Ama? Hindi yan yung Ama ng Panginoon Kristo. Ang Ama na yan na tinatawag nila ay katulad yan na sinabi ng Panginoon sa mga Hudyo, ang inyong Ama ay ang dyablo. Dahil ayaw nilang lumapit sa Panginoon Kristo. Ikalawa, si Jesucristo lamang ang kinalulugdan ng Diyos Ama. Walang iba. Pleases by God the Father. Ang Panginoon, siya ang author ng salvation natin. Siya ang author ng eternal life at everlasting life o everlasting life sa atin. Ay siya lamang ang kinalulugdan ng Diyos Ama. Hindi ang pastor, hindi ang preacher, hindi ang religious leader, kundi si Jesus Christ lang. Sapagat ang liwanag dito na sinasabi ng 2 Peter chapter 1 verse 17, for He, our Lord Jesus Christ, received from God the Father honor and glory, when such a voice came to Him from the excellent glory, this is my Son, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ito yung sa Transfiguration, kung natandaan ninyo, na narinig ni Peter yung tinig na yon na sinasabi na ng Ama na this is my Son, my beloved Son, ang sabi rito. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Isa lamang ang anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos na buhay. Ang pangalan ay Jesucristo, Jesus Christ, na kinalulugdan ng Ama, in whom I am well pleased, God the Father said. So, walang iba. Ang Panginoon Kristo lamang ang nagbibigay ng kaligtasan. Hindi ang sino mang preacher o nangangaral. Kung totoong pinangangaral niya si Kristo, ay ilalapit ng Ama ang tao na yon kay Jesucristo nating Panginoon. Dito malinaw na kung ang isang pananampalataya ay tunay naman at tama, subalit kakaunti ang mga membro nito dahil ang mga member nila ay hindi marahil tumutulong sa paghahanap ng mga nawawalan tupa. Maaring nandyan lang sila sa loob. Ganon din, kahit sa social media na to, kapag hindi nyo nabanggit ang tunay na salita ng Diyos o kahit pahapyaw na salita ng Diyos sa kapwa ninyo o kahit pagbibigay ng mga verses na pasasalamat. Maraming mga verses sa Bible na about thanking someone and the Lord also. Ay mauunawaan nila ang ibig niyong sabihin. And then, one day, they will accept our Lord Jesus Christ because of you na siyang nagdadala sa Panginoon. Dahil tatandaan natin, ang mga nagdadala ng isang tao sa Panginoon, gumagamit din ng Diyos Ama ng isang tao rin para akayin yung isa. Para maliwanagan, ang pwede lang magdala sa isang taong bulag ay yung nakakakita. Nakakita na ng katotohanan. Kaya sabi ng Panginoon di ba ang bulag,
kapag inakay niya ang kapwa niya, bulag na katulad niya, mahuhulog lang sila sa hukay. Madadapa. Kaya dapat ang pwedeng umakay sa bulag ay yung nakakita na, may mata ng katotohanan ng Diyos. Ikatlo, walang ibang kaligtasan sa silong ng langit o sa anumang sulok ng mundo o ng galaxy. Ang sabi rito, walang ibang pangalan na makapagliligtas sa atin. Only the name of Jesus. Acts chapter 4 verse 13. Nor is there salvation in any other, for there is no other name or other name under heaven given among men by which we must be saved. Well, only the name of our Lord Jesus Christ. Kaya sabi in prayer, when you pray, the answer to your prayer is only in the name of Jesus. There is answer in the name of Jesus. In prayer, only in Jesus' name, there is answer sa mga pinanalangin natin. John chapter 16 verse 23. Whatever you ask the Father in my name, Jesus said, He will give you. And verse 24 ang sabi, John 16:24, ask and you will receive, that your joy may be full. Humingi ka sa Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo ay ibibigay sa'yo. Parang humingi ka halimbawa, sa pangalan halimbawa ng isang tao. Kasi siya lang yung pwedeng magsabi na yes or no, wag mong bigyan o bigyan. So, para ikaw ay meron kang authority, yung isang tao na yon ay siya lamang ang makapagbubukas halimbawa ng lagyanan ng pagkain pantry, nasa kanya susi. You ask, example, you ask someone, and then that someone pointed his finger to the one who had the key. Kunyari sa akin, sinabi ni ni Mr. ganito na bigyan mo raw ako ng pagkain. O sige, bubuksan ko ngayong So si Jesus Christ, because He is a mediator between God and man. So only in Jesus Christ na merong sagutay sa panalangin. That's why when you pray, pray in the name of Christ, in the name of Jesus. Because Jesus said na when you pray, look to me. Ang sabi ng Isaiah 45:22, look to me and be saved. Ang nagsasalita rito ay ang Panginoong Diyos na hindi pa man nagkakatawang tao ay sinasalita niya na to, look to me and be saved, all you ends of the earth, for I am God and there is no other. Makikita natin sa Book of Hebrew, the same din ito na sinabi, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Makikita niyo sa Hebrews chapter 11. Jesus Christ is the author and finisher of our faith. Faith of what? Ano ba yung pananampalataya? Of course, faith was created by God, or it's a gift from us, for us from God, for our salvation. Yung pananampalataya. Kasi ayun yung key, ayun yung first step para yung salvation ay makamit mo in the name of Jesus Christ na ating Panginoon. Kaya sabi dito, Galatians 3:23, but before faith came, we were kept under guard by law. The law kept for the faith which would afterward be revealed. Ito Galatians 3:23, bago dumating ang pananampalataya, tayo po ay bilanggo ng kautusan. Subalit dahil sa pananampalataya na yon na nahayag, napalaya tayo sa kautusan. So ang pananampalataya pala ay ito ay tulad ng isang papel na signed by God
na nagsasabi na tayo ay malaya na. Hindi tayo parulado, kundi pinalaya na, forgiven. Yung kasalanan natin, pinatawad. Yung commutation natin, canceled. Parang yung presidente, pag pinatawad ka ng presidente, di ba? Presidential pardon. Burado na yung nagawa mo. Back to new life. So ganyan din yan. Sa atin, nung tinanggap natin ng Panginoon ay back to new life tayo dahil sa pananampalataya na siyang susi ng kaligtasan natin. Kaya sabi ng Romans chapter 1 verse 17, "For in the righteousness of God is revealed from faith to faith." So ang katuwiran ng Diyos, makikita lang sa'yo, mahahayag lang sa katauhan mo, sa iyong kaloob-looban ng iyong espiritu at kaluluwa, ay marirebuild lamang from faith to faith. Kapag may pananampalataya ka, yung katuwiran ng Diyos ay magre-reflect sa'yo, makikita sa'yo. As it is written, ang sabi, sa nasusulat ang sabi, "The just shall live by faith." Ang pinatawad o ang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. We are all just. Dahil pinatawad tayo ng tunay na judge at nakamit natin ang kapatawaran yun dahil sa pananampalataya. At ang sabi, "The just shall live by faith." At habang nabubuhay na tayo sa mundo, we live by faith. Nabubuhay tayo sa pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kasi hindi natin kayang gumawa ng sariling pananampalataya para maligtas. Ang pananampalataya darating lamang yan sa isang tao kapag siya ay destined at dinala sa Panginoon. At nakapakinig ka ng salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon yun ang sabi, kapag narinig natin sa pakikinig ng salita ng Diyos, dumarating ang pananampalataya. At kapag yung pananampalataya nasa atin, tinanggap natin ng Panginoong Kristo sa ating puso at sa ating buhay, ay yung pananampalataya ay nagbubunga ng tinatawag na righteousness sa atin. Doon tayo napatawad ng Panginoon. The righteous people of God now shall live by faith. Lahat ng mga matutuwid na tao, dahil sa pagtanggap nila sa Panginoon, ay nabubuhay na sa pananampalataya. And who is the author of faith? God. Through our Lord Jesus Christ. He is the author of faith and the finisher of our faith. Kung siya ang author, at siya rin ang finisher ng our faith, ng faith natin. Yung pananampalataya natin o faith natin, mga kapatid, ay uncompromised to. Hindi nyo pwedeng ipa-compromise sa iba to. Ito ay sa atin lang. Hindi mo pwedeng ipahiram ang pananampalataya mo sa iba para magkaroon siya ng pananampalataya. Ang pananampalataya na binigay sa atin ay itong pananampalataya na to, na tulad na sinabi ng Biblia, can move mountains. Can move mountains. Eting faith na to. Ang ibig sabihin nito ay, itong pananampalatayang ito, kahit may nakaharang sa iyong anuman na mga obstruction sa buhay, ay you can move it. Or God can move it through your prayers. Nasasabihin mo na ang Diyos ang kikilos sa iyo. And it will happen. Because our God is the God of faith, God of hope, God of love, God of kindness, God of long sufferings. Ayun ang binigay sa atin. Kaya nagiging fruits of the Holy Spirit ang mga bagay na yon. Kasi dapat nasa atin yon at laging hinog, ripened, hindi hilaw. Yung pananampalataya natin, lahat yan, pag-ibig sa Diyos, sa kapwa-tao, kapag hinog, ay matamis ang resulta pag ginawa natin. So ngayon mga kapatid, ang pananampalataya sa Panginoon ay makikita natin na iba ito
sa world events. At nais ko sa inyo na malaman nyo na ang pananampalataya ng Diyos na pure faith, just like pure honey, pure faith na nasa Kanya, ay ilalayo ka ng pananampalatayang pure na ito sa mga worldly views, yung makasanlibutang view ng mundo. Sapagkat we are not of this world. We don't belong in this world anymore. We are still na nandito sa mundo. Pero we're not belong to this world anymore. Dahil the just shall live by faith. And this faith, ang author ng faith ay ang Diyos. At ang susundin natin sa ating pananampalataya ay ang Diyos. Yun ang ating goal na tunay na layunin sa buhay, ang makilala siya. Maraming salamat sa inyo mga kapatid at pagpalaan kayo ng Panginoon. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen. God bless you lahat.